Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Pero, iba! Same, pero iba! Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad lumango na at isigaw mo. Same, pero iba! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Jay, 24 years old. Graduate po ako ng education at isa ng businessman sa ngayon. Masasabi ko po, DJ Lindsay, na somehow sumakses na po ako sa buhay. Meron po akong sariling bahay, sasakyan, 4 na maliliit na negosyo sa Baguio. Pero kahit pa parang nasa iyo na po ang lahat, tulad nga ng sabi ng iba, may kulang pa rin. Sa kabila ng lahat ng meron po ako, DJ Lindsay, nangungulila pa rin po ako. May parte po sa puso ko na nagtatanong kung bakit nangyari sa akin ang sitwasyon ko ngayon. Meron po akong girlfriend, DJ Lindsay. Nag-aaral pa po siya at nasa college na. Maalaga, mabait, supportive, at masasabi kong wife material talaga siya.
Para sa kaalaman po ng lahat, nagtatrabaho siya sa isa sa mga maliliit na negosyo ko sa Baguio. Yun po ang paraan para masuportahan niya po yung kanyang pag-aaral. 4 years na po kami at pareho po naming gustong magsama na. Botong-boto po sa akin yung parents niya. Kaso talagang nire-respeto ko po siya. Ganon din naman po siya sa family ko. And by saying nire-respeto, kahit kailan, wala pa pong nangyari sa aming dalawa. The relationship was almost perfect. Not until nung isang linggo. DJ Lindsay, last week sabay kaming umuwi after ng night shift niya. Habang magkasama kami, napansin ko na matamlay siya. Wala yung usual na kulit na dati namang kinasanayan ko. Hindi rin pala ngiti, hindi pala tanong. Tahimik lang siya. At parang napakalalim ng iniisip. Pagdating namin sa kanila, napansin ko rin na parang may tension sa pagitan niya at ng kanyang mga magulang. Bago ko umalis, napansin ko po na naiwan niya yung telepono niya sa sasakyan. At tulad ng lagi niyang ginagawa, hindi niya na naman na-lock ang kanyang telepono. Pagbukas ko, sunod-sunod yung messages. Ang sabi dun sa message, pansinin mo ako. Hindi naman natin maitatago yan. Please, kausapin mo naman ako. Maya-maya pa, nung pipindutin ko na yung message para hanapin kung sino yung nag-send, biglang lumabas yung girlfriend ko. Bumalik siya sa kotse. Nakita niya na hawak-hawak ko na yung telepono at nagmamadali siyang kunin sa akin. Maya-maya pa lumabas na rin yung mga magulang niya. Ang sabi ko, sino yung nagchat-chat na yan? Anong itatago? Anong malalaman? Nagsalita bigla yung tatay niya at ang sabi sa amin, ayan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi mo habang buhay maitatago yan. Bagay na sinundan pa ng nanay niya. Ano na? Harap-harapan mong pinapahiya yung tao, oh. Nagmadali siyang tumakbo sa kwarto niya. Habang ako naman inaya ng mga magulang niya sa loob ng bahay. Nung time na yon, kinakabahan na ako. Kasi parang merong mangyayari na hindi kagandahan. Habang kinakalma ako ng mga magulang niya, pinaupo ako doon sa sofa at binigyan ng tubig. Maya-maya pa kinuha nila yung kanilang anak. Paglabas ng girlfriend ko, nakatungo lang siya. Magang-maga yung mata dahil nga galing sa pag-iyak. Dahan-dahan niyang nilabas yung kanyang mga kamay na may hawak na isang pregnancy test. DJ Lindsay, parang biglang gumuho yung buong mundo ko nung sinabi niya sa akin na, sorry, kasi buntis siya.
Hindi ko alam kung magsasalita ba ako noon o aalis na lang ako nung time na yun. Hindi ko mawari, DJ Lindsay, dahil tulad nga ng sinabi ko, sobra ko siyang nirerespeto. Wala pa kahit kailan na nangyari sa aming dalawa ng girlfriend ko. Masakit. Sobrang sakit. Nangako ako sa mga magulang niya na pakakasalan ko muna siya bago ang lahat. Hindi na ako nakapagsalita. Nagpaalam na ako sa kanilang lahat. At umuwi po ako ng luhaan. Hindi ako makausap ng kahit sino. Nagsara din yung negosyo ko for a day. Hindi ko alam kung paano pa uusad ang buhay ko, DJ Lindsay. After ilang araw, nakausap ko yung nanay ko. Kahit papaano, gumaan yung pakiramdam ko. Sinabi ko sa kanya lahat ng sama ng loob ko. Yung pagkadismay ako, napakiramdam ko, pinagtaksilan ako ng babaeng pinakamamahal ko. Kinaumagahan, nagkita kami ng girlfriend ko. Kahit napakasakit, tinanong ko sa kanya kung kailan pa. Sabi niya sa akin, DJ Lindsay, 3 months na. Umiiyak siya. Pero ang tanging mga salitang nabigkas ko lang ay, good luck na lang sa inyo at sa baby nyo. Sa huling pagkakataon, DJ Lindsay, lumapit ako sa kanya at dahan-dahan kong hinalikan ang kanyang noo. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sobrang higpit. Habang binibigkas ang mga salitang, mahal kita. Nandito pa rin ako bilang kaibigan. Yung trabaho mo, sige lang. Okay lang. Sana matapos mo yung pag-aaral mo. Sinubukan niya pang tanungin sa akin kung wala na ba talaga? Umiling na lang ako, DJ Lindsay, kasi di ko na kaya eh. Tumayo na lang ako at lumakad papalayo. Hindi na ako lumingon pa sa kanya. Kasi naisip ko baka hindi ko kayanin na iwan siya kung makikita kong muli ang kanyang mukha. DJ Lindsay, paano ko ba siya makakalimutan? Tulungan niyo po ako. Muli, ako si Jay. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, mahal ko! Oras natin, 7:01
everyone. Check your time. 16 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:16 on the clock. Tayo pa rin po ang stasyong same, pero... Mangga, we are number 1. 6.7 Energy FM. Okay. Mangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Ay, Bangga, ito po ang Lihim ng Liham. You can find us on Facebook, facebook.com/energyfm1067. And sa aking TikTok account ko po, Lindsay1067. Hanapin niyo po kami. Ayan ha. Ito po ang programang wala kang matututunan talaga. Oo, pero teka lang ha. Meron ka namang mararamdaman. At ang pakiramdam po natin for today ay... Wow! Sayang naman. Sayang naman. Pero bago yan, happiest birthday muna kay Rachel Amonello. Enjoy your birthday with your hubby Alex in Hong Kong. Wow! Hong Kong na lang kayo. Yung mga mag-aasawa. Alex, oo, no? Yung kapatid ni Kuya Renz, ano? Happy birthday sa asawa mo. O yun na bang gagawin natin? Paano daw ba makaka-move on? Paano nga daw ba makakalimot si Jay sa kanyang relasyon? Alam mo, ito yung isa sa mga pinakamasasakit na pwedeng mangyari sa buhay mo. Yung tipong mahal na mahal mo yung tao, as in talagang bigay todo yung pagmamahal mo, tapos bigla ka nalang binetray, bigla ka nalang pinagtaksilan ng taong to. Pero sabi nga nila talagang madadaanan mo yung ganyang tipo ng relasyon yung ganyang tipo ng tao. Yung pagmamahal na sobra-sobra. As in, bigay todo talaga. Oo, pati pato, taya. Pero, masakit man, hindi pa rin talaga yun Hindi pa rin talaga siya yung makakatuluyan mo. Wow! Kumbaga, isang lesson lamang siya sa napakalaking, alam mo yun, chapter ng iyong life. Sa napakalawak na chapter ng buhay na ito. Isa lamang siyang lesson at hindi porket nag-cross kayo ng landas, hindi porket nag-share kayo ng happy memories and happy moments sa buhay ninyo, kayo na talaga. Wow! Minsan may mga taong nagko-cross lang sa buhay natin or nagko-cross paths with para lang mabigyan po ng kulay, mabigyan ng mga mabubulaklak na salita. Mabigyan ng bagay na pwede nating mailagay sa ating libro at maikwento sa mga tao sa paligid natin. Pero hindi ibig sabihin nun, kasama na natin silang liligaya. Pakasakit. At naman kayo nananakit ng ganyan, nadamay pa kayo, no? Message niyo po ako, paano daw ba mag-move on si Jay? Okay, hanapin niyo po kami. Again, we are on Facebook, facebook.com/energyfm1067. At hello po sa lahat po ng mga nakikinig sa atin. Ginagawang background po ang Lihim ng Liham. Maraming salamat po. Alam ko kahit hindi ka nagme-message sa atin on Facebook at hindi ka nagpaparamdam, nandyan ka sumasagot, kausap yung mga kaopisina mo, no? Nakikipagdebate sa mga kaopisina. Alam ko, nandyan kayo. Diba? Sabi ni Moto Lloyd, grabe kahit ako di ko kakayanin yun. Nasa lisigang ka. Sobrang nire-respeto mo tapos ganun ang gagawin sa'yo. Asan ang kaluluwa mo, girl? Napaka-unfair ng ganyan. Grabe. Sabi naman ni Zaldi, ayaw ko nang mag-talk goodbye. Pisking nga rude. Sabi naman po dito ni Arch, unang-una walang perfect relationship. The moment na maging kampante ka is when may tendency na ma-take for granted ang relationship mo. Relationships have to continually grow and evolve for the better. And when it stops to do just that, then malamang masisira ito. Hopefully, you can learn from this painful experience, mag-move on and start all over again. Wow! Sabi naman ni Jeff, literal na aray ko ang sakit ng story ni DJ Lenz. Totoo naman. Akala mo, no, yung tipong naka-jackpot ka na kasi mahal ka ng babae, mahal na mahal mo rin siya, almost perfect na yung buhay mo, may bahay, may kotse, may mga negosyo, pero lagi natin tatandaan, no, walang buhay na perfect. There is no such thing as perfect. Meron at meron pa rin sa isang aspeto o isang departamento ng buhay mo, no, na talagang magsasuffer ka. At nakakalungkot isipin yun, pero yun ang katotohanan ng life Wow! Kung nafe-feel mo sa buhay mo na ang saya-saya mo, no, with the little that you have, diba, blessed ka. Swerte mo at happy ako for you. Nakakatuwa yung mga ganyan, yung kakarampot lang yung meron sila, pero masaya na sila sa kung anong meron. Sayang.
Meron naman dyan yung tipong hindi perfect yung kanilang relationship, pero nagagawa pa rin nilang tumawa araw-araw. Nagagawa pa rin nilang sabihin na I love you so much, my love. I love you so much, my pangga. Diba? Kahit na lagi silang nag-aaway, lagi silang, alam mo yon, lagi silang nagbabangayan ng jowa nila, lagi silang nagsisigawan. Pero mahal pa rin nila yung isa't isa. Diba? Alam mo, talagang na-amaze ako sa mga ganyang klaseng tao. Wow! Sabi naman ni Kenneth Pats, payo ko sa sender, turn your love into anger para mas mabilis kang makamove on. Hindi biro yung panloloko na ginagawa niya or ginawa niya sa'yo, na kutsyon na lumapit pa sa banig. Shoutout Pangga. Hello kay Kenneth Pats, gandang umaga sa'yo dyan. Sabi naman ni Leonardo Garcia, lapak, patay ka diha, dong, wag kang mangulila at manghinayang sa kanya. Hello? Siya nga ang makakaramdam niya. Ang importante, pinakita mo na mahal mo siya. Sa true ka lang. Alam mo yun yung importante, no? Pag in love ka, pakita mo. Give it your 100%. Kasi hindi mo alam kung sa buhay na ito na meron ka, makakatalisod ka pa ng ganyang klaseng tao, ganyang klaseng pagmamahal. Wow! So, give it your 100%. Give it your all the time. Di ba mas nakaka-happy yung tipong kapag pumasok ka sa relationship at kung tipong sasabihin mo na mahal mo yung isang tao, nagtitiptoe ka naman palagi sa buhay. Yung tipong masyado kang playing safe, masyado kang nag-iingat sa mga galaw mo kasi baka masaktan ka na naman. Dahil hindi mo doon masisavor yung yung sarap ng relasyon. Wow! Di ba parang halimbawa kumain ka ng hamburger, paano mo malalaman na masarap siyang tunay kung yung yung pagkain mo parang tuka-tuka lang ng ibon? Di ba? Hindi mo malalaman yung totoong sarap niya hanggat hindi mo siya kakagatin ng malaki, ng buo. Yung talagang the perfect bite, sabi nga ni Ninong Rai. Ganun din sa relasyon. Huwag ka mag-tiptoe. At kung sakaling masaktan ka man, kung sakaling matalisod ka, ganun talaga. Walang perpekto. Pero at least nagmahal ka ng totoo, nagmahal ka ng buong puso mo. Wow! Sabi ni Marisa, silent listener from Iloilo City. Good morning, DJ Len. Say good morning, Marisa. Sabi ni Darwin, yung loyal kang nagmahal tapos lolokohin ka pa, ang mas masakit doon ay nang ahas pa sa jowa mo. Sa true. Sino pa yung mga nag-comment sa atin? Sabi ni Feli Katapang, to you sender, you deserve someone better na mamahalin ka din, katulad ng pagmamahal mo. 'Di ba? At masakit nga, oo. Masakit naman ang story mo, be strong sender. Sabi ni Leslie Pascual, embrace the pain and accept na hindi kayo para sa isa't isa sa dulo. Pag na-accept mo yun, doon na magsa-start yung moving on. Masakit yan, nakakamatay na yan. Pinagdaanan ko yan sa 15 years long year na tatay ng bagets ko. First boyfriend naging tatay ng bagets ko, pero lilipas yan, promise. At huwag ka agad papasok sa bagong relasyon hanggat hindi ka okay. Sa true. Ako para sa akin tama yung sinabi ng mga pangga natin, yung mga sender natin na you have to accept na wala na siguro mas liligaya siya sa iba, na siguro hindi kayo magwo-workout ngayon dahil sa mga nangyari, sa sitwasyon actually that you guys are in. But, who knows, in the next 5 to 10 years, baka mag-cruise ulit ang inyong landas at umabor na sa inyong universe, diba? Sa ngayon kasi may mga standards tayo na gusto nating sundin. Maaring ayoko sa'yo kasi pinagtaksilan mo ko. Ayoko sa'yo kasi niloko mo ko. Ayoko sa'yo kasi nagkaroon ka ng anak sa iba habang mahal na mahal kita. Fine. Sa pagkakataong ito, maaaring hindi mo matanggap. Pero what if in the next 5 to 10, who knows, 15 years, mag-iba na yung paniniwala mo towards pag-ibig, towards relationship? Wow! What if magkaroon ng twist ang life? 'Di ba? Magkita ulit kayo, tapos ma-realize mo na after all these years, siya pa rin pala. After all these years, hindi pala importante yung mga pangit na nangyari sa amin nung nakaraan. After all these years, ikaw pa rin pala ang mahal ko at ikaw lang pala ang mahal ko. Wow! Diba? Not to give you a false hope, diba? Pero kasi nangyayari naman talaga yan. May mga pagkakataon na sa ngayon, hindi kayo magwo-workout, pero hindi natin alam. Someday soon, pwedeng magbago ang lahat. Okay At accept mo lang. Accept mo lang na may nangyari. Accept mo lang na sa ngayon hindi pumasok sa standards mo. Sa ngayon, nasaktan ka. I-honor mo yung feeling na nasaktan ka.
Tapos, you have to make this, first step, this decision na aalis ka na sa chapter na yan, sa libro na yan ng life mo. Kasi ayaw mo na. From then on, alam ko makaka-move on ka. Lagi ka lang magdasal, no? Wow! Kasi sabi nga nila, walang katumbas yung joy na ibibigay sa'yo ni Lord. Hindi yan napakaliit yan kumpara sa joy na ibibigay sa'yo ni Lord. Basta maniwala ka lang sa Kanya. Sabi ni Snowflakes, mag-hi na lang ako kasi late din ako. Busy magluto ng sinigang. Sarap naman niya. Hi, DJ Lindsay. Pabati naman, Team Amiga, Lorna Catilo. And 9:26 na po ng nagmamagandang umaga. Don't be afraid to fall in love all over again kapag ready ka na, Jay. Maniwala ka sa magic ng pagmamahal at pag-ibig. Okay? Pangga tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! At your service all the way till 11 in the morning. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Tutok lang!